Samantala, puntahan muna natin si Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Balikan natin, partner. Okay. Doon sa isinasagawang pagtitipon, ha? EDSA. Diyan sa may EDSA. Go ahead, Zeus. Doris, ito nga, dito tayo sa People Power Monument kung saan kinakausap na ng kanilang mga polis, yung mga analista, para sila ay umusot. Yung hinarangan tourist bus kanina ay may alis at madaanan pa rin ng mga. Sabi ni Troy Bello, INC nag-rally pero sobra ulan. Pero makasara yung iba sa kanila. Mamaya, puntahan natin yung impeachment ng Vice President. Tourist na itong bahagi ng EDSA. Kasama natin ngayon live, si Police Major General Abilin, Director ng NCRPO, para ipaliwanag sa atin yung nangyaring pagtaas ng tension dito kanina. Sir, General Sir, maaari niyo po paliwanag sa amin. Ano po yung nangyari kanina, sir? Nagkaroon ng silakan? Kanina po ay natrasabante nila dito yung bus na ito. And Natras Abante, ano yung gusto mo, nag-asa? yung pagka-attempt nila ng pagkatrasabante, may naipit po tayong policewoman. So, Inattempt nila i-atras Abante. So gustong manakit, ganon? Ma'am Dali Babe Castro, shout out po sa inyo. Gustong manakit, ganon? no, they're right rin din, dahil naipit, nasaktan, of course, we have to arrest yung responsible person. Yes, sir. Pero as of now, sir, wala pa tayong detalye nung Ang detalye, pero wala pa pong detalye. We will update you pag nakuha natin yung detalye. So ano pong plano natin dito? Ito natin ito para ma-open yung flow ng traffic. Hinintay lang natin yung tow truck kasi walang madaanan yung tow truck. So ang tow truck pang galing dun sa South Park. Alright, maraming salamat po. Yan ang tinig ni Police Major General Anthony Abilin, Director ng NCRPO. Ngayon, Robert Torres, tungkol dun sa isang balita natin na naaresto kanina, inadagdagan pa. May inaresto na. Basta mga DDS, walang magawang matino. Sir Mark, sabi ni Erlinda Alsola, 69. Oh. Dahil may nakita tayo dito habang tayo nag-uusap, ay hinatak din yung mga pulis na isa pang miyembro ng mga nagtitipon dito. Ayon naman dun sa mga pulis ay may nanuntok daw ito. Kaya itinabi mo na sa gilid at ngayon ay kinakausap. Nok ng putik na, akala ko baka payapaan. Tapos manununtok. Yung mga yung mga pulis po, mga bossing. Ano lang naman yan eh. Kumbaga nandyan lang po para mapanatili po yung kapayapaan at walang sakitan. Kaya lang may nananakit pa din sa kanila, nanununtok, oh. Kung yan ang pagbabasihan natin, Robert at Doris, dalawa na yung na-apprehend o na-arrest na mga pulis dahil nga dito sa tensyon na nangyari sa pagtitipong ito sa EDSA People Power Monument. Paliwanag nga ni Police Major General Abilin kanina, talagang dapat ito. Tingin ko hindi naman din matitiinag eh. No? Ang ombudsman doon sa pagkakaso ni Rodante Marcoleta dyan. Kahit nasan damakmak po yung pumunta dyan, mga bossing, tingin ko, itutuloy pa din po yung pagkakaso niyan. Lalo na, mismong galing kay Rodante Marcoleta, yung kanila pong yung kanilang, tawag dito, kanilang ebidensya, no? Itong tourist bus na humarang dito sa may bahagi ng EDSA para madaanan ang turista. Robert at Doris, yun ang pinaka-ulisit po dito sa People Power Monument. Yes. Pakitanong mo lang kay Sir, nakikita ko nga sa video mo kanina pa, parang kakarampot. Sabi mo kanina, 900 ang nakadeploy, pero patuloy ka mo na dumarami yung mga nagrarally. Oo. Kasi, Oo, at itatanong natin yan, Robert, sa ngayon ay nakasalang lamang si Wala doon, oh. Rambulan at ang gulo na, ano? Sabi ni Susan Suarez, baka malaki ang binigay ni Cubeta sa INC na donasyon kaya todo sila makaprotekta kay Marcoleta. Sabi ni Sir Ed Ong, nag-uumpisa sila ng kaguluhan para mag-udyok ng INC DDS power nila at iyak later pag na-aresto. Ganun na nga ho, mga kababayan. At saka yung mga DDS, nako, dito po sa ipapakita natin susunod mga boss chipa mo, sir, lalong panghihinaan. Bakit po mga kababayan? Biruin nyo mga boss chipa mo, sir. Naku si Michael Go. Mukhang gusto uminom nito. Michael Gomez. Ano na? Nasa bahay. Ito,
Gusto mo, ipakita kita sa kanila. O yan, nandiyan si Michael Gomez. Oh. Ah. Oh, naka-live ako. Oh. Shout out mo si Marcoleta, arrestuin na eh. Oh. Tawagan kita mamaya, ah. Okay. Oh, ayun to. Ito dito panghihinaan lalo yung mga DDS dito, mga kababayan. Kasi po, ayan, kagaya niyan. Oh, pati yung Supreme Court spokes. Oh, 4 trial lawyers join impeachment prosecution team. Anak ng putik na yan. Kahit po 16 yung kanilang mga yung kanilang mga lawyer dito. Tingin ko po, kaya po talagang nagsasamahan ito, mga kababayan, alam nila na tambak ang ebidensya laban sa vice-presidente. Di ba? Ano sabi dito? Manila, 5 more private prosecutors are joining the House prosecution panel in the impeachment trial of VP Sara Duterte, adding Supreme Court communication experience, human rights litigation, tax, criminal law, legislative works, and trial advocacies to the team preparing to the present evidence before the impeachment court. Lalong lumalakas yung prosecution, mga kababayan. At ang tangi lang naman ng gusto natin dito ay marinig po ang magkabilang panig. Ano po, hindi naman natin sinasabi, mga boss chief amo sir, na ang ating vice-presidente ay guilty na agad. Ang tanging gusto lang natin, makita, malaman kung ano yung mga katotohanan. Di ho ba? Tsaka ito pa ho, mga boss, yung sa mga BIR box, etc., etc. Ano po, ayaw nilang pabuksan. Kesyo, hindi daw dapat, kesyo daw po, si Manscarpio ay hindi naman kasali, hindi naman gobyerno, hindi naman politiko. Mga boss chief mo, sir, ang kaso ho, mga kababayan, siyempre, conjugal ho yun. Diba? Oh, kasama sa conjugal ho yun, mga boss chief amo, sir. Oh, ano sabi dito? AMLAC report 6.7 billion in red flag transaction tied to BP Sara's account po. Biruin mo, yung mga labas-pasok na pera ang sinasabi ng mga DDS. Mike Ramos, yung 6.7 billion naman yan, lumabas at pumasok iyan. Pinag-add nyo lang. O sige, pagbigyan namin kayo dyan. Kunyari, ang lumabas ay, ang pumasok ay 4.7 billion. Ang lumabas, 2 billion. No? Ibig sabihin, meron pa ding 2 billion na natitira doon. Tapos kung ikukumpara mo doon sa inihayag nila, doon sa kanilang salin, mga kababayan,